Hi! Magandang gabi, magandang umaga at magandang tanghali. Kung ano ang oras man napunta o napadaan sa iyo ang kwentong ito. Halika, samahan mo kong pakinggan ang kwento ng babaeng pinagmukhang baliw. Donato, kung isang araw matagpuan akong patay sa sarili kong kama, huwag mong paniwalaan kapag sinabi ng asawa kong kusang bumigay ang katawan ko. Nanigas ang mukha ni Donato Villarreal. Sa loob ng pribadong opisina nito, tanging mahinang ugong ng air conditioner ang maririnig. Nasa harap niya si Belinda Montesilio, ang babaeng dating kayang makipagtalo sa 4 na supplier. Sumagot sa 20 email at magbiro tungkol sa traffic ng sabay-sabay. Ngayon ay maputla ito. Halatang pumayat at nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Anong ibig mong sabihin? Nilunok ni Belinda ang bara sa lalamunan. Sa tingin ko, gusto akong patayin ng asawa ko. Hindi agad nagsalita si Donato. Lumapit siya sa pinto at inilak iyon. Pagbalik, naupo siya sa tapat ni Belinda. Simula sa umpisa. Ipinakita ni Belinda ang video. Kuha iyon ng CCTV mula sa kanilang kusina. 2:00 ng madaling araw. Makikita si Marco, asawa niya, na tumitingin muna sa paligid bago kumuha ng maliit na lalagyan mula sa bulsa. May inilagay ito sa tasa. Hinalo. Pagkatapos ay ibinalik ang tasa sa refrigerator. Iyon ang inuming araw-araw iniinom ni Belinda pagkagising. Huminto ang video. Matigas ang panga ni Donato. May sample ka? Meron. Nagpasuri ka? Tumango siya. May kaibigan si Camille na tumulong para maipadala sa tamang laboratory process. Hindi normal ang nakita. Napapikit siya. Donato, ilang linggo na akong nahihilo. Biglang inaantok. Minsan parang malabo ang isip ko. Nakakalimutan ko ang meetings ko. Minsan, hindi ko maalala kung saan ko inilagay yung gamit ko. Tumulo ang luha. Akala ko may problema sa utak ko. Kumuyom ang kamao ni Donato. At sa tuwing nangyayari iyon, si Marco ang unang nagsasabing baka kailangan ko nang huminto sa kumpanya. Doon lalo siyang napatingin kay Belinda. May access ba siya sa shares mo? Limited. Insurance? Napayuko siya. Malaki. Tahimik. Napailing si Donato. Tumayo. Saan ka pupunta? Bibigyan ko ng libreng dental restructuring ang asawa mo. Napaangat ang ulo ni Belinda. Abogado ka. Hindi dahilan yun para hindi marunong manuntok. Donato! Fine. Kakausapin ko. Mas nakakatakot ka kapag kakausapin ng salita mo. Huminga ng malalim si Donato at pilit pinakalma ang sarili. Di ka na babalik doon. Kailangan. Hindi. Kung aalis ako ngayon, malalaman niyang nahuli ko siya. At least ligtas ka. Pero kulang ang ebidensya. Napatingin ito sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Belinda. Nanginginig pa rin ang tuhod niya. Pero bumalik ang dating apoy sa mata. Pinaniwala niya akong nawawala ang isip ko. Pinunasan niya ang luha. Ngayon, ako naman ang magpapaniwala sa kanyang gumagana ang plano niya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Donato. Magpapanggap akong mahina. Delikado. Mas magandang idea, di ba? Meron. Ano? Ikulong ka muna kita sa bahay ko. Habang ako ang bahala. Napairap siya. Attorney, hindi rescue romance ang buhay ko. Sayang. At hindi ikaw ang bida. Mas pogi sa asawa mo. Sa kabila ng bigat ng dibdib niya, natawa si Belinda. Ilang segundo lamang. Pero napansin niyo ni Donato. At tila sapat na iyon para bumaba ng kaunti ang galit niya. May isang kondisyon. Ano? Walang gagawin ng hindi ko alam. Mas controlling ka pa yata kay Marco. Nanigas si Donato. Nawala agad ang biro sa mukha ni Belinda. Sorry. Tahimik siya sandali. Di kita kokontrolin. Mas mahinahon na ang boses nito. Pero hindi rin kita hayaang lumaban ng walang backup. Napatitig si Belinda. Hindi niya alam kung bakit sa gitna ng pinakamasakit na gabi ng buhay niya ay may bahagi ng dibdib niyang biglang uminit. Siguro dahil sa loob ng ilang buwan, si Donato ang unang taong naniwalang hindi siya baliw. Okay. Okay?
Oo. Huwag ka magtaka kung may tracker. Donato, Joke. hindi ka marunong mag-joke. Mas pogi pa rin ako. Napailing si Belinda. At nang gabing iyon, sa gitna ng pagtataksil at takot, nabuo ang unang hakbang ng paghihiganti niya. Hindi padalos-dalos, hindi marumi, hindi ilegal, kundi isang planong ang pinakamalaking sandata ay ang isang bagay na inakalang nawala na kay Belinda. Ang malinaw niyang pag-iisip. Bumalik si Belinda sa bahay kinabukasan. Bago bumaba ng sasakyan, may tumawag. Si Donato. Hello? Nasa harap ka na? May CCTV ka rin ba sa akin? Sinabi mo kaninang 20 minutes away ka. Ah, akala ko obsessed. Hindi pa. Napakunot ang noon ni Belinda. Ano? Sabi ko hindi. Hindi yun ang narinig ko. Bumaba ka na. Napangiti siya. Yes, Daddy. Pag mo ko tawagin, Pinatay niya ang tawag. Pagpasok sa bahay, sinalubong siya ni Marco. babe, saan ka nang galing? Niyakap siya nito. Dati, comfort ang yakap na yon. Ngayon, parang ahas na pumupulupot sa katawan niya. Pero ngumiti si Belinda. Nag-drive ako. Mag-isa? Nagkunwari siyang nag-isip. Hindi ko maalala. Isang segundo, dalawa, at nakita niya. Isang maliit na ngiti sa mata ni Marco. Mabilis na nawala ngunit sapat. See? Ito sinasabi ko. Lumalala ka na. Hinawakan nito ang mukha niya. Napilitan si Belinda na huwag umurong. Dapat mag-leave ka na sa company. Siguro nga. Halos, makita niya ang relief sa mukha nito. Ako muna mag-asikaso. Ikaw? Asawa mo ako. Ngumiti siya. Oo nga. At sa isip niya, at iyan ang problema. Nang gabing iyon, iniabot ni Marco ang paborito niyang herbal drink. Ito, para ma-relax ka. Tinanggap ni Belinda. Ikaw gumawa? Hmm? Sweet. Tumingin siya sa tasa. Napaka-sweet. May bonus pang attempted murder. Pumasok siya sa banyo at palihim na inilipat ang laman ng isang evidence container na inihanda ayon sa payo ng legal at investigate team. Pagkatapos ay bumalik. Humiga. Makalipas ang ilang sandali, nagkunwari siyang tulog. Pumasok si Marco. Tinawag siya nito ng 2 beses. Hindi siya gumalaw. May tinawagan ito. Okay na. Namilog ang mata ni Belinda sa ilalim ng talukap. Mahina ang boses ng babaeng nasa kabilang linya, ngunit sapat ang marinig niya. Gaano ka pa katagal? Konti na lang. Ayoko ring magtago. Pagtapos nito, wala nang lang sa atin. Parang may humawak sa puso ni Belinda at piniga iyon. May babae. May kabit. At hindi lamang sila gustong magsama. Gusto muna nilang alisin siya. Pagkaalis ni Marco sa silid, dumilat si Belinda. Isang luha ang dumaloy. Lord, napatawa siya ng mapait. Hindi ba pwedeng normal cheating lang? Bakit kailangan pang teleserye level? Tumulo pa ang luha niya. At least sana gwapo yung pinalit sa akin. Humiga. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang cellphone. Nag-message kay Donato. Confirm, may babae. Mabilis ang reply. Are you safe? Nag-type siya. Oo. Sumunod agad ang isa. Come out tomorrow. Same place. Sumagot siya. Bossy. Alive. Napangiti si Belinda kahit namumugto ang mata. Sa buong bahay na iyon, wala siyang mapagkakatiwalaan. Pero sa kabilang dulo ng telepono, may isang taong hindi nagtatanong kung nag-iimbento siya. Hindi siya pinagdududahan, hindi siya minamaliit, at sa sandaling iyon lang muna ang kailangan niya. Sa safe apartment na inayos ni Donato, naghintay si Camille. Pagpasok pa lamang ni Belinda, saan yung kabit? Good morning din. Saan siya? Gusto ko lang makita. Para malaman ko kung deserve bang magkaroon ng kalmot. Wala kayong kakalmot. Attorney, kaibigan kita pero wag kang KJ. Evidence contamination. Fine, sasabihan ko lang siyang pangit. Napatawa si Belinda. Naglatag sila ng maayos na plano kasama ang abogado. Investigate professionals at mga taong may illegal na otoridad para sa pangangalap at pagreserba ng ebidensya. Hindi sasabayan ng sariling illegal na kilos ang maling ginawa ni Marco. Hindi sapat na makaganti. Kailangan managot.
Habang nagpupulong, napansin ni Camille ang paper bag sa mesa. Kaninong lugaw? Kay Belinda. Napaangat ang kilay ni Camille. Ikaw bumili? May problema? Wala. Curious lang. Hindi ka nga marunong bumili ng birthday gift dati. True. Paano nyo nalaman? Noong college, binigyan mo ako ng ballpen. Maganda yon. Graduation gift? Expensive pen. Donato. Nakalagay sa gilid, "Thank you for attending the seminar." Libre yun. Napahagalpak ng tawa si Camille. Napabuntong hininga si Donato. Kainin mo na lang yung lugaw. May itlog. Meron. Okay, pinapatawad na kita sa ballpen. Habang kumakain, biglang nanghina si Belinda. Nalaglag ang kutsara. Mabilis siyang sinalo ni Donato. Isang kamay nito ang nasa baywang niya at ang isa sa balikat. Napapikit siya. Belinda, Okay lang. hindi mo kang okay. Nahilo lang. Lumapit ang mukha ni Donato. Tumingin ka sa akin. Dumilat siya. Magkalapit sila. Masyadong magkalapit. Attorney, Ano? kung gusto mo akong yakapin, pwedeng diretsuhin mo. Binitawan siya nito agad. Nahihilo ka? Kanina, At ngayon? iba na. Namula ang tenga ni Donato. Napansin ni Camille. Ay? Sabay silang napatingin. Wala. Ano yung ay? Nothing. Continue. Camille, Attorney? lumabas ka. Bakit ako? Ako rin, curious. Sige, aalis ako. Pero, Belinda! Lumapit ito at bumulong. Kung hindi mo kukunin, akin na lang. Camille? Tumawa itong lumabas. Napailing si Donato. Huwag ka mag-alala. Hindi ka type nun. Noon? Natigilan siya. Mali wording. Ngumisi si Donato. Interesting. Huwag kang assuming. Pero pagkatalikod niya, ngumiti rin siya. Nagkunwari si Belinda na mas mahina. Lumiban sa ilang meeting. Nagpanggap na nalilimutan ang schedules. Pinayagang sumama si Marco sa ilang importanteng business discussion. Pero palihim, inutusan niya ang pinagkakatiwalaang CFO na huwag maglalabas ng anumang sensitibong dokumento o magbibigay ng authority nang walang direktang kumpirmasyon mula sa kanya. Isang araw, nagpatawag ng board meeting si Marco. Dumating si Belinda na tila nahihilo. Given Belinda's health, I propose that I temporarily handle executive decisions. Tahimik ang board. Nakatayo si Belinda sa likod. Hindi. Napalingon ng lahat. Namutla si Marco. Babe, sit down. Kaya kong tumayo. Hindi ka okay. Hindi rin okay proposal mo. May isang direktor na napangiti. Lumapit si Belinda sa mesa. Ang may sakit, pwede magpahinga. Tumingin siya kay Marco. Hindi ibig sabihin, pwede nang nakawin ng upuan. Nobody is stealing anything. Good. Umupo siya sa presidential chair. Then remained seated. Halatang napahiya si Marco. Pagkatapos ng meeting, hinabol siya nito sa hallway. Anong problema mo? Hinawakan ng braso niya ng mariin. Dahan-dahang tumingin sa Belinda sa kamay nito. Bitiwan mo ko. You're embarrassing me. You embarrassed yourself? Binitawan siya nito. Hindi mo na kayang patakbuhin ng company. Ngumiti si Belinda. Nakakatuwa. Ano? Nagtrabaho akong 12 taon para itayo to. Ikaw? 4 na taon mo palang natututunang gamitin ang coffee machine. Namula sa galit si Marco. Umalis si Belinda. Pagpasok sa elevator, nanginginig ang kamay niya. Pagbukas sa basement, naroon ang sasakyan ni Donato. Sumakay siya. Kumusta? Nag-audition siyang CEO. Rejected? No talent. Napangiti ito. Biglang natahimik si Belinda. Hinawakan yung braso ko. Nawala ang ngiti ni Donato. Saan? Okay lang. Belinda. Donato. Saan? Ipinakita niya ang bahagyang namumulang bahagi. Pumikit si Donato. Huwag kang mag-transform into Hawk. Hindi ako hook. Mas malala. Abogadong may anger issues. Huminga ito ng malalim. Kapag ginawa ka niya ulit ng ganun, aalis ka. Bossy. Alive. Nagkatitigan sila. Muling ginamit nito ang salitang iyon. Alive. At sa unang pagkakataon, naintindihan ni Belinda kung bakit hindi siya maiinis doon. Hindi dahil gusto siyang kontrolin ni Donato, kundi dahil takot itong may mangyari sa kanya.
Nakilala nila si Cindy Alvarado, 32 taong gulang. Consultant, maganda, ambitious, at may ilang transaksyong kahina-hinala sa kumpanya. Tinitiga ni Belinda ang litrato. Okay ka? Mas bata. Belinda, mas mahaba ang buhok. Girl, mas maputi. Stop! Pero, lumapit siya sa screen. Mas magandang kilay ko. Natawa si Camille. Pati si Donato ay napailing. Hayaan niyo ako. Tinatangka kong alisin sa mundo. Deserve ko maging petty for 5 minutes. 3. Bakit 3 lang? Busy tayo. Control freak. Ngunit nang mag-isa siya kinagabihan, hindi na nakakatawa. Binuksan niya ang lumang album sa cellphone. Larawan nila ni Marco noong unang taon ng kasal. Nasa beach, nakangiti. Larawan noong binuksan nila ang ikalawang branch ng negosyo. Larawan noong birthday niya. Paano naging ganong kalayo ang lalaking nasa larawan sa lalaking lihim na nananakit sa kanya? Tumulo ang luha. May kumatok sa pinto ng safe apartment. Si Donato. May dalang paper bag. Ano yan? Chicken soup. Nasaan ang lugaw? Variety. Nag-i-improve. Pumasok ito. Napansin agad ang mata niya. Umiyak ka. Allergy. Sa? Marriage. Umupo siya sa sofa. Tahimik na nagsali ng soup si Donato. Hindi siya kinulit. Hindi tinanong nang tinanong. Hanggang siya na mismo ang nagsalita. Anong mali sa akin? Huwag mo sabihing wala. Wala. Donato, Hindi kita lolokohin para gumana ang pakaramdam mo. lumapit ito. Marami kang flaws. Napaangat ang ulo niya. Wow, comforting. Makulit ka. True. Matigas ang ulo mo. Okay. Mahilig manumbat. Sumusobra ka na ah. At minsan, masyado ka mabilis magdesisyon. Napairap siya. Pagkatapos ay naging seryoso si Donato. Pero walang flaw na nagbibigay ng karapatan sa isang tao na lasunin ka. Natigilan siya. Walang pagkukulang mong pwedeng maging dahilan para pagkanulo ka. Tumulo ang luha niya. Bakit pinili niya yun? Dahil yun ang pinili niya. Hindi dahil kulang ako? Hindi. Lumuhod si Donato sa harap niya. Huwag mong akuin ng responsibilidad sa kasamaan ng ibang tao. Napahagulgol siya. Nahihiya ako. Bakit? Pinaglaban ko siya sa pamilya ko. Niyakap niya ang sarili. Sabi nila, may kakaiba sa kanya. Hindi ko pinakinggan. Ang tiwala ay hindi katangahan. Natahimik. Ang taong sumira sa tiwala ang may kasalanan. Napayuko siya. Lumapit sa Belinda at niyakap siya. Naniga si Donato ngunit agad ring yumakap. Pwede ba akong umiyak ng pangit? Matagal ka ng pangit umiyak. Pinaghampas siya nito. Buwisit ka! Ayan, mas okay ka na. At sa gitna ng pag-iyak niya, napatawa si Belinda. Dumating ang gabing unang nagkaharap sina Belinda at Cindy matapos malaman ang katotohanan. Charity gala ng isang business foundation. Nakasuot si Belinda ng eleganteng emerald gown. Pagpasok niya, maraming napatingin. Lalong-lalo na si Donato. Close your mouth. Hindi nakabukas. Nakatitig ka. Observing. Anong observation? Lumapit ito ng kaunti. Delikado. Ako? Sa concentration ko. Napakurap siya. Attorney Villarreal. Hmm? Flirting ba yun? You decide. Napakagat sa Belinda sa labi para hindi ngumiti. Maya-maya, lumapit si Cindy. Ma'am Belinda, kamusta na po kayo? Ngumiti si Belinda ng napakatamis. Buhay pa. Namilog ang mata ni Cindy. Bakit? Mukha kang nagulat. Hindi naman po. Joke lang. Tinapik niya ang balikat nito. Nerbiyosa ka naman. Dumating si Marco. Babe, you know Cindy. Of course. Namutla ang babae. Consultant natin. Bumalik ang kulay sa mukha nito. Yes, ma'am. Narinig kong masipag ka. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Pati gabi? Nabilaukan si Marco sa champagne. I mean, overtime. Ngumiti siya. Mula sa tabi, bahagyang tumalikod si Donato dahil pinipigilan ng tawa. Hindi ko alam na kasama mo si Donato. Hindi ko rin alam. Ako ang nag-aya. Napatingin si Belinda. Hindi totoo yun. You're close? No.
Very. Napaubo si Belinda. Excuse me? Matagal na kami magkakilala. Lumapit si Donato at inilagay ang kamay sa likod ng upuan ni Belinda. Hindi siya hinawakan, pero sapat para mapansin ni Marco. Kumirot ang panga nito. Selos? Muntik matawa si Belinda. May kabit ang lalaki pero nagseselos sa kanya. Ang kapal ay nasa Olympic level. Nang makalayo sina Marco at Cindy. Very close. Effective. Ginagamit mo ko para magselo siya? Hindi, no? Then, Ginagamit ko ang sarili ko. para. Ipaalala sa kanya na mas pogi ang backup lawyer mo. Napahagalpak siya. Mula sa malayo, napatingin si Marco. Lalo itong nainis. Mukha na pikon. Good. Petty ka rin pala. 3 minutes lang. At ang gabing dapat sana'y puno ng kaba, ay naging unang pagkakataong naranasan ni Belinda na masaya siyang makita si Marco na nawawalan ng kontrol. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumawa ng eksena. Ngumiti lamang siya. At iyon ang mas nakakatakot. Isang gabi nakatanggap sila ng bagong impormasyon. Lumitaw na sinusubukan ni Marco na baguhin ang ilang corporate document at inihanda ang daan para magkaroon ng mas malawak na kontrol kung sakaling ideklarang incapable si Belinda. Napaupo si Belinda sa rooftop ng apartment. Tahimik, lumabas si Donato. Di ka kumakain. Bukas, Ang pagkain hindi bank loan. Hindi pwede ipagpaliban. corny. Umupo ito sa tabi niya. Donato, bakit mo ginagawa lahat ng to? Lawyer mo ako. Hindi ako tanga. Kaya mong ipadala assistant mo. Kaya mong ipasa to sa ibang partner. Pero ikaw mismo yung nandito. Hindi siya tiningnan ni Donato. Bakit? Huminga ito ng malalim. Dahil nung college. Napatingin siya. Mahal kita. Nalaki ang mata niya. Noon, napapikit si Donato. Maling tense. Biglang tumigil ang mundo niya. Anong tamang tense? Tumingin ito sa kanya. Diretso, walang biro. Mahal kita. Napahinga siya ng malalim. Gaano katagal? Matagal. Specific. 2nd year college. Bakit hindi mo sinabi? May boyfriend ka. Nag-break kami. Nagkaroon ka ng bago. Nag-break ulit. Nagkaroon ka ulit. Napakamot siya sa ulo. Grabe, parang ang busy ko pala. Napatawa si Donato. At nung ikakasal ako, nawala ang ngiti nito. Duwag ako. Tahimik. Akala ko, ang tamang pagmamahal ay hayaan kang piliin kung sino gusto mo. Partly, tama. Pero sana sinabi ko man lang. Napayuko ito. Hindi para pigilan ka. Tumingin muli. Para alam mong may isa pang pagpipilian. Nangilid ang luha ni Belinda. Di ko sasabihin ako dapat ang pinili mo. But, Sasabihin kong sana, di ka nagpakasal sa lalaking gustong patayin ka. napatawa siya habang umiiyak. Fear. Dahan-dahang lumapit siya. Hinalikan si Donato sa pisngi. Nanigas ito. Down payment. Para saan? Di ko alam. Tumayo siya. Belinda, Hmm? di kita pipilitin. Tumingin siya. Kahit matapos to, kahit maging malaya ka, di mo kailangan suklihan ako dahil tinulungan kita. Nawala ang ngiti ni Belinda. Doon niya lalo itong minahal ng kaunti. Dahil habang si Marco ay gustong kunin ang lahat sa kanya, si Donato naman ay nagmamahal ng walang sinisingil. Nang malaman ng pamilya ni Belinda na may nangyari sa kanya, dumating sila mula sa probinsya. Pagbukas pa lamang ng pinto, sinalubong siya ng ina niyang si Aling Rosa. Mahinang sampal. Ma! Pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Bakit hindi mo sinabi? Doon, bumigay ang matagal nang pinipigilang luha niya. Nahihiya ako. Kanino? Sa inyo. Humagulgol siya. Sabi niyo dati, huwag ko siyang pakasalan. Hindi ako nakinig. At? Akala ko sasabihin ninyo, sabi naman sa'yo eh. Mas humigpit ang yakap ng ina. Anak, mas gusto naming umuwi ka ng talunan kaysa hindi ka na makauwi. Napapikit sa Belinda. Anak ka namin. Bago ka naging asawa niya. Umiyak silang lahat hanggang sumingit ang kapatid niyang si Berting. Ate, ano? Kung makulong si Kuya Marco, sa akin ang PlayStation? Berting!
Nagpaplano lang. Natawa si Belinda habang umiiyak. Iyon na. Love you! PlayStation mahal mo. Both. Maya-maya dumating si Donato. May dalang grocery. Napatingin si Aling Rosa. Sino to? Lawyer ko. Good evening po. Tinitigan siya ni Aling Rosa mula ulo hanggang paa. Single? Ma, Opo. May bahay? Meron po. interview ba to? May sariling kotse? Opo. Ma, Marunong magluto? tumigil si Donato. Ayan, bagsak. Marunong ako magsaing? Rice cooker. Still counts? Ngumiti si Aling Rosa. Pwede na. Halos malaglag ang panga ni Belinda. Anong pwede na? Lawyer? Sure. Ngunit mula noon, hindi natahimik ang safe apartment. May lutang bahay, may tawa, may batang kapatid na panay ang tanong, may inang mapagmatsyag, may amang tahimik ngunit laging nasa tabi. At unti-unting naalala ni Belinda na ang buhay niya ay mas malaki kaysa sa kasal na sumira sa kanya. Naisip ni Camille ang isang plano para ma-pressure si Marco na kumilos ng mas padalos-dalos. Gawin nating seloso. Napatingin si Donato. Di kailangan. Exactly. Natural ka. Anong ibig mo sabihin? Public dinner. With? Tinuro nito si Donato. No. Why? Baka siya'y ma-full. Napataas ang kilay ni Donato. Ako? Oh! Too late. Natahimik si Belinda. Si Camille ay halos mahulog sa upuan sa kilig. Excuse me bibili lang ako ng popcorn. Natuloy ang dinner. Hindi romantic place kundi restaurant na madalas puntahan ng business circles. Naka-white blouse si Belinda at black slacks. Simple. Pero pagdating ni Donato, ilang segundo itong hindi nagsalita. Ano? Nothing. Bakit nakatingin? You look Sick? beautiful. Napatigil siya. Uy, Ano? bigyan mo ako ng warning. Bakit? Baka kiligin ako. Umupo sila. At eksaktong nang inaasahan nila. Dumating si Marco sa kabilang bahagi ng restaurant kasama si Cindy. Nakita sila nito. Nanigas. Lumingon si Donato kay Belinda. Target acquired. Hoy, hindi to action movie. Smile. Ngumiti siya. More. Ganito? Mukha ka na nga asar. I am. Nagkwentuhan sila. Hindi kailangan magpanggap ng husto dahil totoo namang masaya sila sa isa't isa. Maya-maya, sumabit ang kaunting sauce sa gilid ng labi ni Belinda. Iniabot ni Donato ang tissue. Bago niya makakuha, marahan itong pinunasan niyon. Nanigas si Belinda. Nanigas din si Marco sa malayo. Sinadya mo. May sauce. Pwede mo lang sabihin. Mas effective to. Abusado. Lumapit si Marco. Belinda. Nagkanwari siyang nagulat. Ah, babe? Napatingin si Marco kay Donato. Anong ginagawa nyo? Kumakain. Alone? Tumingin si Belinda kay Donato. Technically, dalawa kami. Napapikit si Donato para hindi matawa. Can we talk? Later. I'm your husband. Nawala ang ngiti ni Belinda sa loob ng 1 segundo. Pero bumalik agad. Then act like one. Tahimik. Napaatras si Marco. Umalis. Pagkalayo nito napahinga si Belinda. Okay. Tumango siya. Best part? Ano? Nagselo siya habang katabi ang kabit niya. Napahalakak si Donato. At sa unang pagkakataon, hindi revenge ang naramdaman ni Belinda. Liberation. Hindi na siya nakikiusap na piliin ni Marco. Si Marco na ngayon ang napapaisip kung nawawala sa kanya ang babaeng minsan niyang inakalang kaya niyang kontrolin. Dumaan ang maraming linggo. Patuloy ang investigasyon. Dumami ang ebidensya. Pero lumalala rin minsan ang anxiety ni Belinda. Isang gabi, nagising siyang hinihingal. Akala niya may inilagay na naman sa inumin niya kahit nasa ligtas siyang apartment. Tumakbo siya sa kusina. Itinapon ang baso. Nanginginig. Narinig ni Donato ang ingay mula sa kabilang silid kung saan pansamantala itong nagtatrabaho. Lumabas ito. Belinda? May lasa. Ano? May kakaiba. Huminga siya ng mabilis. Baka may... Lumapit si Donato pero hindi siya hinawakan. Can I come closer? Napatingin siya. Tumango. Lumapit ito.
Tubig yun mula sa sealed bottle. Pero Nakita kitang nagbukas. dahang-dahang humupa ang hininga niya. Ay, napaupo siya sa sahig. Ang pathetic. Umupo rin si Donato. Hindi. Natatakot ako sa tubig. Natatakot kasi ginawa sa'yo. Tahimik. Magkaiba yun. Tumulo ang luha niya. Paano kung hindi ako bumalik sa dati? Bakit kailangan mo bumalik? Napatingin siya. Di mo kailangan maging eksaktong dating Belinda. Pero gusto ko maging normal. Magiging normal ulit ang maraming bagay. Ngumiti ito ng bahagya. Pero baka mas matalino ka na. Mas praning. Mas maingat. Mas mabilis uminit ang ulo. Existing condition. Pinalo niya to sa balikat. Napatawa siya. Maya-maya, isinandal niya ang ulo sa balikat nito. Stay. I'm here. Hindi lang tonight. Tahimik. Napatingin siya rito. Hindi ko pa alam kung anong ibig kong sabihin. Di mo kailangang alamin ngayon. Doon siya napangiti. Walang pressure. Walang deadline. Walang kapalit. At minsan pala, ang pinaka nakakakilig na pagmamahal ay hindi yung mapilit, kundi yung kayang maghintay. Dahil akala ni Marco na lalong humihina si Belinda, naging padalos-dalos ito. Nakipagpulong ito kay Cindy sa isang property na inaakala nilang pribado. Hindi nila alam na sinusundan na ang financial at legal trail ng kanilang mga kilos ayon sa wastong proseso. Doon lumabas ang mas malinaw na plano, control sa negosyo, insurance, at ang balak na gawing permanenteng incapable. Sa Belinda kung hindi ito kusang aalis sa operasyon. Nang marinig na Belinda ang kabuuan ng ebidensyang ipinaliwanag sa kanya ng legal team, hindi siya umiyak. Tahimik lang. Belle? Okay. Hindi ka okay. Fine. Tumayo siya. Galit ako. Lumabas siya sa conference room. Sinundan siya ni Donato. Natagpuan siya nitong nakatayo sa fire exit. Alam mo kung ano yung pinakamasakit? Ano? Hindi yung may kabit. Huminga siya. Hindi rin yung pera. Tumulo ang luha. Yung habang natutulog ka sa tabi niya. Nagpaplano siya kung paano ako na mawawala. Tahimik si Donato. Paano nagagawa yun ng tao? Di ko alam. Minsan gusto kong gantihan siya. Normal. Gusto ko mawalan siya ng lahat. Maintindihan ko. Napatingin siya. Pero ayoko maging katulad niya. Lumapit si Donato. Di ka magiging katulad niya. Dahil gusto mong managot siya. Saan nagiging revenge ang justice? Nag-isip ito. Kapag mas importante nang makita mong nasasaktan siya, kaysa makita mong ligtas ka. Tahimik. Tumango si Belinda. Then I choose safe. Ngumiti si Donato. Pero kung mapahiya siya ng konti, Bonus. napatawa siya. 3 buwan matapos ang unang pagkakatuklas. Handa na ang kaso para sa susunod na legal na hakbang. Nag-ayos si Belinda. Red dress, matibay na heels, maayos ang buhok. Napatingin siya sa salamin. Hindi niya makita ang babaeng mahina. Nakita niya ang sarili niyang unti-unting bumabalik. Nasa dining area si Marco. Kasama si Cindy na dahilan na may business documents silang kailangang i-review. Pagpasok ni Belinda, namutla ang dalawa. Babe, Bakit? Umupo siya. Mukha ba akong patay? Napatingin si Cindy sa baso. Relax. Hindi ako lasing. Nalaki ang mata ni Marco. Actually, tumayo siya. 3 months ako naging mahusay na artista. Tahimik. anong sinasabi mo? 3 months. Lumapit siya. 3 months kitang pinanood. Belinda, you're confused. Napangiti siya. Ayan. Pumalakpak. Favorite line. You need help. Correct. Bumukas ang pinto. Pumasok si Donato kasama ang mga otoridad at kinikilalang legal personnel. Namutla si Marco. Ano to? Yung help. Tumayo si Cindy. Marco! Hi, Cindy. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko pa nga sinasabi kung ano. Napakagat sa labi si Donato para hindi tumawa. Belinda, listen. Hindi. Tumigil ang lahat. 5 taon kitang pinakinggan. Nangingilid ang luha niya. Ako naman, inilahad ang ebidensyang nakalap at pinreserba sa legal na paraan.
Ang mga sample, ang recordings at records na pinahintulutang magamit, ang financial movement, ang messages, ang pagtatangkang kunin ng kontrol sa negosyo, at ang komunikasyon nila ni Cindy. Nawala ang kulay sa mukha ng dalawa. I can explain. Go. Tahimik. Explain. Wala. Explain mo kung bakit nilalagyan mo ang inumin ko. Hindi makatingin si Marco. Explain mo kung bakit sinasabi mo sa mga tao na nawawala ang isip ko. Tumulo ang luha. Explain mo kung bakit habang katabi kita matulog. Iniisip mo kung paano ako mawawala. Paano mawawala ang asawa mo? I made a mistake. Napatawa siya ng mabait. Mistake? Lumapit siya. Mistake ang maling size ng sapatos. Mistake ang maling order sa restaurant. Ang 3 buwang plano ay hindi mistake. Napasigaw si Cindy. Siya ang may idea! Napalingon si Marco. Shut up! Ikaw nagsabing kapag nawala siya, magiging atin lahat. Tahimik ang silid. Dahan-dahang napalingon si Belinda kay Donato. Narinig mo? Very clearly. Napapikit si Cindy. Thank you. Ang helpful mo. Sinadya mo to. Hindi kita pinilit magsalita. Lumapit si Marco. Belinda, please. Umatras siya. Asawa mo ko. Nabasag ang mukha ni Belinda. Iyon nga yung pinakamasakit. Huminga siya ng nanginginig. Di kita kaaway. Tumulo ang luha. Asawa mo ko. Walang nagsalita. Ako ang kasama mo nung wala kang pera. Ako ang nagpahiram sa'yo ng unang kapital. Ako ang nagpakilala sa'yo sa mga taong tumulong sa karir mo. Napailing siya. Kung ayaw mo na sa akin, sana umalis ka. Bel, Kung mahal mo siya, sana sinabi mo. Humagulgol siya. Pero bakit kailangan mo ako sirain bago ka umalis? Napapikit si Marco. Bakit kailangan mong ipaniwala sa akin na baliw ako? Wala itong sagot. Pinunasan ni Belinda ang luha. Tumuwid. Hindi mo ako nabaliw. Tumingin ng diretsyo. Ginising mo ko. At nang gabing iyon, tuluyang gumuho ang plano ni Marco. Pagkaalis ng mga otoridad kasama si Marco at Cindy, naiwang tahimik ang bahay. Umupo si Belinda sa sahig. Hindi siya makagalaw. Hindi masaya. Hindi relieved. Parang biglang naubos ang lakas. Lumapit si Donato. Belinda. Bakit hindi ako masaya? Umupo ito sa tabi niya. Dapat masaya ako. Sino nagsabi? Tapos na. Hindi pa lahat. Pero nahuli na. Tumulo ang luha. Bakit parang ako yung talo? Marahang sumandal si Donato sa dingding. Kasi may nililibing ka pa rin. Napatingin siya. 5 taon. Tahimik. Hindi dahil masamang tao siya. Ibig sabihin, hindi naging totoo ang pagmamahal mo. Napasubsob ang mukha ni Belinda sa tuhod. Ang tanga ko. Hindi. Minahal ko siya. Alam ko. Namimiss ko pa rin yung dati. Napapikit si Donato. Pero hindi ito nagselos. Hindi nagalit. Normal yun. Napatingin siya. Hindi mo namimiss ang taong nanakit sa'yo? Namimiss mo yung taong inakala mong siya. At doon tuluyang humagulgol sa Belinda. Pwede kitang yakapin? Ibinuka ni Donato ang braso. Come here. Sumiksik siya sa dibdib nito. Pwede rin suminga? No. Napatawa siya. Damot. Makalang polo. At sa gabing iyon, hindi nag-celebrate si Belinda. Umiyak siya. Natulog. At kinabukasan, nagising siya na wala na ang lalaking kinatatakutan niya sa sariling bahay. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, uminom siya ng tubig na hindi nanginginig. Nagdesisyon si Belinda na umuwi muna sa probinsya. Hindi pagtakas, paghinga, pagaling. Pagdating niya, sinalubong siya ng sariwang hangin, palayan at kapitbahay na mas mabilis pa sa internet kung magbalita. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, ginising siya ng tandang. Ma! Ano? Patay natin yung manok. Bantay iyan. Alarm clock yan na walang snooze. Makalipas ang 3 araw, dumating ang itim na SUV ni Donato. May malaking maleta. Napataas ang kilay ni Belinda. Ano to? Vacation. May maleta kang pang 1 month? Efficient packing.
Lumabas si Aling Rosa. Doon ka sa guest room, attorney. Napabuka ang mata ni Belinda. Ma, Ano? ikaw nag-imbita? Oo. Bakit? May kailangan tayong magbuhat ng sako ng bigas. Napatitig si Donato. Welcome to your vacation. Kinabukasan, pinasama si Donato ni Mang Nardo sa bukid. Naka-rubber boots ito. White shirt, sunglasses. Mukhang billionaire na naligaw sa agricultural documentary. Ang arte mo. Mainit. Akala ko strong. Strong ako. Hindi waterproof. Pagdaan sa maputik na bahagi, dumulas ito. Bagsak. Puno ng putik ang pantalon. Napagalpak si Belinda. Attorney! Wag. Wait! Picture! Belinda? Kinuha niya ang cellphone. Evidence! Delete. Never! Tumayo si Donato. Lumapit. Tumakbo si Belinda. Hinabol siya nito. Huwag may putik ka! Exactly. Nasalo siya nito sa baywang at marahang ipinahid ang putik sa braso sa pisngi niya. Donato! Nagtawanan ang mga magsasaka sa paligid. Bagay kayo. Pa! Namula siya. Ngunit nang magkatitigan sila ni Donato, pareho silang natahimik. Masyadong malapit. Bitawan mo ko. Sure? Oo. Hindi siya agad binitawan. Donato, may nanonood. Kaya nga. Pinalo niya to. Pero buong araw siyang nakangiti. Nagpa siya si Donato na manligaw ng properly. Problema, wala siyang talent sa domestic romance. Unang araw, nagdala siya ng bulaklak. Ang ganda. You're welcome. Lumabas si Aling Rosa. Hoy! Galing yan sa garden ko. Napatingin si Belinda kay Donato. Magnanakaw? Resourceful. Ikalawang araw, pinagluto siya ng breakfast. Itlog, sunog. Toast, sunog. Bacon, halos abo. Ano to? Breakfast. Crime scene. Taste first. Mahal ko ang buhay ko. You survivors. Napatingin siya. Pagkatapos ay pareho silang natawa. Sa ikatlong araw ay sinamahan siya nito sa palengke. Ma'am Belinda, pogi ang asawa mo. Hindi ko asawa yan. Soon. Napalingon siya. Excuse me? Maliligaw. Hindi rin. Soon. Siniko niya to. Huwag kang advance. Planning. Binigyan sila ng tindera ng libreng mangga. Bagay kayo. Pag-alis, kita mo, ginagamit mo yung appeal mo para sa discount. Business strategy. Pwede ka na sa palengke. Isang gabi, nakaupo sila sa terrace. Tahimik ang paligid. Donato, paano kung hindi ako ready ulit magpakasal? Tumingin ito sa kanya. Di kita niyayayang magpakasal. Pero yung soon mo. Joke. Sinungaling. Ngumiti ito. Belinda, kung 5 years kailangan mo, 5 years. Napatitig siya. Kung ayaw mong magpakasal ulit ever, pag-usapan natin. Hindi ka masasaktan? Posible. Tahimik. Pero, hindi dahilan ng sakit ko para pilitin kang gawin ang bagay na kinatatakutan mo. Nangilid ang luha niya. Bakit ka ganyan? Pogi, Sinisira mo emotional moment. sorry. Lumapit siya. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Salamat. For? Sa paghihintay, hinawakan nito ang kamay niya. Worth it. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Belinda sa kumpanya. May mga nagdududa. May mga investors na nag-aalala. May competitors na gustong samantalahin ng skandal. Sa unang malaking meeting niya, nakatayo siya sa harap ng board. Narinig ninyong lahat ang nangyari sa personal kong buhay. Tahimik. Hindi ko ikinakahiya yun. Tumingin siya sa bawat isa. Ang ikahihiya ko ay kung hinayaan ko ang ginawa ng ibang tao ang magdesisyon kung ano pa ang kaya kong gawin. May ilang tumango. Hindi ako bumalik para patunayan na hindi ako nasaktan. Huminga siya. Bumalik ako para patunayang pwedeng masaktan at magpatuloy. Nagsimula ang palakpakan. Mula roon, nagpatupad siya ng mas malinaw na governance safeguard. Mas matibay na executive controls, employee wellness support, mental health referrals, at legal assistance fund para sa mga empleyadong dumaranas ng abuse. Isang araw, may babaeng empleyado ang lumapit sa kanya. Ma'am,
Dahil po sa sinabi ninyo, humingi ako ng tulong. Napatingin si Belinda. Nanginginig ang babae. Akala ko kasi kailangan kong tiisin ang asawa ko dahil may anak kami. Hinawakan ni Belinda ang kamay nito. Hindi kita sasabihing madali. Tumulo ang luha ng babae. Pero hindi mo kailangan mag-isa. Pagkaalis nito, napaupo si Belinda. Napaluha siya. Doon niya naintindihan. Hindi niya mababago ang nangyari. Pero maaari niyang gamitin ang karanasang iyon para may ibang taong hindi kailangang magdusa ng tahimik. At iyon ang unang pagkakataong naramdaman niyang ang survival niya ay may mas malaking kahulugan. Isang Sabado, dumating si Donato sa bahay ng pamilya. May bulaklak, may pagkain, at isang folder. Ano yan? Application. For? Iniabot nito. Nakasulat sa cover. Application to Court Belinda Montesilio. Napahagalpak siya. Binuksan niya. Applicant. Donato Villarreal. Occupation. Lawyer. Businessman. Professional tagahatid ng lugaw. Strengths. Loyal. Financially stable. Handsome. Weaknesses. Allegedly masungit. Cooking skills. Underdevelopment. Relationship intention. Serious. Expected duration. Permanent if approved. Handsome, ikaw nagsulat? Objective fact. Denied. Appeal. Denied. Supreme Court. Ako, Supreme Court. Lumabas si Berting. Ate, approve mo na. May PS5 siya. Traitor. Thank you, Berting. Welcome, future kuya. Hoy! Lalong nagtawanan ng lahat. Nang makaalis ang pamilya sa sala, naging seryoso si Donato. Belinda Montesilio. Hinawakan niya ang kamay nito. Pwede ba kitang ligawan ng opisyal? Napakagat siya sa labi. Late ka na ng 15 years. Pwede pa. May penalty. Magkano? Flowers weekly. Done. Day twice a month. Tulo. At bawal ang sunog na itlog. Unreasonable. Tumawa siya. Approved. Napangiti si Donato. Lumapit ito. Can I kiss you? Napatitig siya. Walang lalaki noon ang nagtanong sa kanya ng ganoong kasimple. Tumango siya. Marahang hinalikan siya ni Donato. Hindi agresibo. Hindi mapilit. Matagal ngunit malambing. Paghiwalay nila. Approved talaga! Naghiwalay sila agad. Berting! Tumakbo ang kapatid habang tumatawa. Dumating ang araw ng paglilitis. Hindi madaling harapin muli si Marco. Bago siya pumasok, nanginginig ang kamay ni Belinda. Hinawakan iyon ni Donato. Tumingin ka sa akin. Ginawa niya. Hindi ka na yung babaeng nakakulong sa bahay kasama siya. Huminga siya. Hindi ka na niya kontrolado. Paano kung matakot ako? Then, be scared. Nagulat siya. Ang tapang ay hindi ka wala ng takot. Hinawakan nito ang magkabilang kamay niya. Ang tapang ay paglakad kahit nanginginig. Tumayo siya. Sa witness stand, sinabi niya ang totoo. Walang dramatization, walang dagdag. Ang pinakamabigat na bahagi ay nang tanungin nito. Ang pinakamabigat na bahagi ay nang tanungin kung paano nakaapekto sa kanya ang ginawa. Hindi lang katawan ko yung sinaktan. Tahimik ang courtroom. Tinuruan niya akong pagdudahan ng sarili kong isip. Tumulo ang luha. May mga araw na hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sarili kong memorya. Huminga siya. Pero ngayon alam ko. Tumingin siya kay Marco. Ako pa rin to. Sa huli, matapos ang buong proseso at pagsusuri sa mga ebidensya, napatunayang may pananagutan sina Marco at Cindy sa mga kasong isinampa at napatunayan laban sa kanila. Hindi sumigaw si Belinda. Hindi nagdiwang. Pumikit lamang. Huminga. At paglabas ng gusali, unang yumakap sa kanyang ina. Tapos na anak. Oo ma. Nakita niya si Donato sa gilid. Hindi to lumalapit. Naghihintay. Si Belinda ang lumakad papunta rito. Attorney, Ma'am, may utang ako. malaki. Kapal? Professional fee. Hinawakan niya ang kwelyo nito. At hinalikan. Nagpalakpakan ng pamilya. Paghiwalay nila. Bayad. Kulangan. Hinila siya nito pabalik. Muling hinalikan. Ate, may mga bata. Ikaw lang yung bata rito. Exactly. Nagtawanan ang lahat.
At sa araw na natapos ang pinakamasakit na laban ng buhay niya, hindi galit ang pinili ni Belinda. Pag-ibig. Lumipas ang isang taon. Itinatag ni Belinda ang Laya Foundation, isang programang tumutulong sa mga taong dumaranas ng domestic abuse, financial control, at psychological manipulation. May legal consultations, counseling referrals, livelihood support, at emergency assistance. Sa launch, siya mismo ang nagsalita. May panahon na nahihiya akong sabihin ang nangyari sa akin. Tahimik ang audience. Akala ko kapag nalaman ng iba, iisipin nilang mahina ako. Huminga siya. Ngayon alam kong mas delikado ang katahimikan kaysa hiya. May babaeng nasa front row na umiiyak. Hindi ko kayang iligtas lahat. Pero kung may isang taong narinig ang kwento ko at maisip niyang, pwede pala akong humingi ng tulong. Sapat na yon para maging makabuluhan ang pagbangon ko. Pagkatapos ng event, niyakap siya ni Donato. Proud ako sa'yo. Ilang words yun? 4. Wow, generous. Maganda ka rin. Continue. Matalino. Continue. Makulit. Stop! Tumawa ito. At naisip ni Belinda, ito pala ang pinakamagandang revenge. Hindi ang pagkawasak ng mga taong nanakit sa kanya, kundi ang makita nilang ang babaeng gusto nilang wasakin ang naging dahilan para may ibang taong makabangon. 1 taon at kalahati matapos ang paglilitis, dinala siya ni Donato sa lugawan. Romantic date? Yes? Bilyonaryo ka? So? Lugaw? May itlog. At least consistent. Dumating ang order. Sa tabi ng bowl ay may maliit na kahon. Napatigil siya. Donato, hindi mo nilagay ang singsing sa lugaw, di ba? Dako tanga. Very good. Binuksan niya ang kahon. Singsing. Napahawak sa bibig. Tumayo si Donato. Lumuhod. May tricycle na dumaan. May waiter na nagve-video. May batang sumisigaw sa kabilang mesa. Hindi eleganteng hotel. Hindi beach. Hindi yacht. Pero perpekto. Dahil sa lugar na ito, unang ipinakita ni Donato na ang pag-aalaga ay hindi kailangang enggrande. Belinda, Namumuo ang luha niya. hindi ko may papangakong hindi tayo mag-aaway. Imposible. Nagtawanan ng mga tao. Di ko rin may papangakong magiging romantic ako araw-araw. Obvious. Pero may papangako kong hindi ko kailanman gagamitin ang pagmamahal para kontrolin ka. Napatigil siya. Hindi ko gagawin sukatan ng loyalty mo ang pagsunod mo. Tumulo ang luha. Kapag malakas ka, hindi kita matatakutang maging mas malakas kaysa sa akin. Mas lalo siyang umiyak. Kapag mahina ka, hindi kita mamaliitin. Hinawakan nito ang kamay niya. At kapag natakot ka ulit, hindi kita sasabihing baliw. Napahigbi siya. Tatanungin kita kung paano kita matutulungan. Tahimik ang buong lugawan. Belinda Montesilio, Ngumiti ito. papayag ka bang makipagtalo sa akin habang buhay? Tumawa siya sa gitna ng luha. Oo. Palakpakan. Isinuot ni Donato ang singsing. May reklamo ako. Ano? Bakit lugawan? Sentimental? Pwede naman 5-star. Mahal? Bilyonaryo ka. Tumawa ang lahat. Sa araw ng kasal, nakatayo si Belinda sa harap ng salamin. Maganda ang gown, masaya ang lahat, pero nanginginig ang kamay niya. Napansin ni Aling Rosa. Anak, Napaluha siya. Ma, natatakot ako. Hindi ito nagulat. What if mali na naman? Hinawakan ng ina ang pisngi niya. hindi mo kontrolado kung hindi kailanman nagkakamali ang isang tao. Pero alam mo na ngayon kung paano hindi mawala ang sarili mo. Tahimik. At hindi si Donato si Marco. Tumango si Belinda. Sa kabilang kwarto. Kuya Donato, nanginginig ka. Malamig. 33 degrees? Berting. Nervous? Di no. Gusto mo matras? Tiningnan siya ni Donato. Mas gusto kong tumalon sa bangin. Romantic. Nang lumakad si Belinda papunta sa altar, namula ang mata ni Donato. Pagdating niya, iiyak ka? Allergy. Sa? Gastos. Pinisil niya ang kamay nito. Dumating ang vows. Donato, minsan naniwala akong ang pagmamahal ay pagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira sa sarili. Tumulo ang luha niya. Tinuruan mo kung mali iyon. Tumingin sa mga mata nito. Tinuruan mo kung pwedeng mahalin ang hindi kinukulong.
Pwedeng alagaan ng hindi kinokontrol. At pwedeng magkaroon ng asawa ng hindi nawawala sa sarili. Ngumiti siya. Hindi ako magiging perfect wife. Tumawa ang mga bisita. Actually, good luck. Mas lumakas ang tawanan. Si Donato naman. Belinda, dati gusto kitang iligtas. Tahimik ang paligid. Ngayon alam kong di mo kailangan ng tagapagligtas. Hinawakan nito ang kamay niya. Kailangan mo ng partner. Tumulo ang luha. Kaya kapag kaya mong lumaban, tatabi ako. At kapag napagod ka, Hinalikan nito ang kamay niya. ako naman. Walang tuyong mata sa pamilya. Maliban kay Berting na busy sa candy. Hindi fairy tale ang pagsasama nila. May away. Minsan dahil sa work. Minsan dahil matigas ang ulo ni Belinda. Minsan dahil sa sobrang protective ni Donato. Minsan dahil pareho silang ayaw magpatalo. Isang umaga, Donato! Tumakbo ito mula sa kusina. Ano? May nasusunog! Breakfast? Tinignan niya ang kawali. Ay, same thing. May apron si Donato na may nakasulat na Kiss the Attorney. Sino bumili niyan? Si Camille. Of course. Inilagay nito ang pancake sa plato. Kulay itim. Ano to? Pancake. Evidence. Taste it. Attempted murder? Napatigil si Donato. Pareho silang natahimik ng bahagya. Pagkatapos ay ngumiti si Belinda. Too soon? Lumapit si Donato at hinalikan siya sa noo. Pwede na. Tumawa siya. Ito rin pala ang healing. Darating ang araw na kaya mo nang banggitin ang dati nang hindi bumabagsak ang mundo. Hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil hindi na iyon ang may hawak sa'yo. Makalipas ang ilang taon, nakatanggap si Belinda ng sulat mula kay Marco. 3 araw niya iyong hindi binuksan. Nasa drawer. Isang gabi, kinuha niya. Naroon si Donato. Gusto mong basahin ko? Hindi. Binuksan niya. Humihingi ng tawad si Marco. Walang excuse, walang sisihan. Sinabi nitong maraming beses niyang naisip ang ginawa, na naiintindihan niyang maaaring hindi siya mapatawad. Tahimik si Belinda. Kumuha siya ng papel. Sumulat. Marco, pinapatawad na kita. Hindi dahil nakalimutan ko. Hindi dahil nawawala ang pananagutan mo. Pinapatawad kita dahil ayoko nang dalhin ang galit ko sa bawat bagong umaga. Hindi ko kailangang sirain ka para mapatunayan na nakabangon ako. Ang pinakamalaking parusa mo ay ang mabuhay kasama ang kaalaman sa ginawa mo. Ako naman, pipiliin kong mabuhay ng malaya. Belinda. Tinupi niya. Sigurado ka? Oo. Di mo kailangan patawarin siya para maging mabuting tao. Ngumiti siya. Alam ko. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Ginagawa ko to para sa akin. At doon, tuluyang nakalaya ang bahagi ng puso niyang matagal nang nakakulong sa galit. Lumaki ang Laya Foundation. Isang araw pumunta si Belinda sa shelter na sinusuportahan nila. May isang dalagang tahimik na sa sulok. Lumapit siya. Pwede ako umupo? Tumango ito. Ma'am, nakita ko po kayo sa TV. Mas mataba ako roon. Napangiti ang dalaga. Paano po kayo naging okay? Napaisip si Belinda. Hindi isang araw. Tahimik. Maraming araw. Tumingin siya sa bata. May araw na strong ako. May araw na umiiyak ako sa banyo. May araw na akala ko nakamove on na ako. Tapos may maliliit na bagay na nagpapaalala. Huminga siya. Healing is not a straight line. Nangilid ang luha ng dalaga. Pero kahit mabagal, movement pa rin. Hinawakan nito ang kamay niya. Natakot po ba kayong walang magmahal sa inyo ulit? Napangiti si Belinda. Oo. Tapos, natuklasan kong mali yung tanong. Nagulat ito. Dapat ang tanong ko, matututo ko pa bang mahalin ang sarili ko? Tahimik. Nang natutunan ko yon, bonus na lang yung masungit na abogado. Mula sa pintuan. Narinig ko. Natawa ang dalaga. Lumapit si Donato. Truth hurts. Uwi na. Bossy. Gutom ka. Eksaktong kumakalamang sikmura niya. Natawa ang dalaga. Traitor na katawan ko. At nang umalis sila, napatingin pabalik sa Belinda. Isang araw, siya ang babaeng nangangailangan ng taong maniniwala sa kanya. Ngayon, kaya na niyang maging taong iyon para sa iba.
5 taon matapos ang pinakamadilim na gabi ng buhay niya. Inibitahan si Belinda bilang keynote speaker sa isang malaking women's leadership conference. Libo-libo ang naroon. Sa front row, sina Donato, Camille, Aling Rosa, Mang Nardo at Berting. Lumakad si Belinda sa entablado. Eleganteng puti ang suot. Matatag, ngumingiti. May panahon sa buhay ko na may taong gustong paniwalaan akong hindi ko na mapagkakatiwalaan ang sarili kong isip. Tahimik ang auditorium. At muntik ako maniwala. May ilang babaeng umiiyak. Muntik kong isipin na ako ang problema. Huminga siya. Kaya kung may gusto akong iwan sa inyo ngayong gabi, ito yon. Tumuwid siya. Ang pagmamahal na kailangan mong ikamatay para mapatunayan ay hindi pagmamahal. Nagpalakpakan sila. Ang relasyon na hinihinging mawala ang pagkatao mo para manatili ang isang tao ay hindi tahanan. Mas malakas na palakpakan. Ngumiti siya. At huwag ninyong hayaan na ang pagtataksil ng ibang tao ang maging sukatan ng inyong halaga. Napatingin siya kay Donato. Nakangiti ito. May mga taong sisirain ng salamin at pagkatapos ay sasabihing, pangit ang refleksyon mo. Nagtawanan. Huwag maniwala. Huminto. Bumili kayo ng bagong salamin. Mas malakas ang tawanan. Mahal ang therapy. Nakangisi na si Camille. Pero, mas mahal ang maling asawa. Halos tumayo ang mga tao sa kakatawa. Napailing si Donato. Pagkatapos ay naging seryoso si Belinda. Hindi ko kinahihiya ang babaeng minsang natakot. Nangilid ang luha. Proud ako sa kanya. Dahil kahit nanginginig siya, humingi siya ng tulong. Pinunasan ni Aling Rosa ang luha. Hindi niya alam kung mananalo siya. Hindi niya alam kung may maniniwala sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya pagkatapos. Ngumiti siya. Pero pinili niyang mabuhay. Tumayo ang audience. Palakpakan, sigawan, luha. Pagkatapos ng event, sinalubong siya ni Donato. Magaling. Yun lang? Very good. Kuripot. Beautiful. Continue. Brilliant. Continue. Makulit. Stop! Natawa ito. Pagkatapos ay niyakap siya. Proud ako sa'yo. Napapikit sa Belinda. Alam mo ano yung pinakamasayang parte? Ano? Hindi yung nakulong sila. Hindi? Umiling siya. Hindi rin yung nabawi ko negosyo ko. Ano? Hinawakan niya ang mukha ng asawa. Yung nalaman kong hindi ito. Yung nalaman kong hindi doon nagtapos ang buhay ko. Napangiti si Donato. Akala ko dati pagkatapos ni Marco, wala nang matitira. Huminga siya. Hindi ko alam na may buong buhay na palang naghihintay. Hinalika ni Donato ang noo niya. At may pogi. Napairap siya. Sinira mong emotional ending. Fox. Naglakad silang magkahawak kamay. Sa pintuan, huminto si Belinda. Naalala niya ang unang gabing pumunta siya sa opisina ni Donato. Maputla, nanginginig. Takot na baka hindi na magising. Ngayon, gising siya. Buhay, malaya, minamahal. At higit sa lahat, buo. Bakit ka huminto? Naalala ko yung babae dati. Yung yakin? Pinalo niya to. Hoy! Tumawa si Donato. Kung makikita mo siya ngayon, anong sasabihin mo? Napaisip ito. Kapit lang. Nangilid ang luha niya. May buhay sa kabilang dulo ng sakit. Ngumiti si Belinda. At ikaw? Siyempre. Kapal? Matagal ako naghintay. Worth it? Hindi nagdalawang isip si Donato. Every second. Niyakap siya ni Belinda. At doon niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng paghihiganti. Hindi iyon ang makita ang mga kaaway niyang nahihirapan. Hindi iyon ang araw na pag-aalala kung paano sila bumagsak. Hindi iyon ang pagnanais na maramdaman nila ang lahat ng sakit na ipinadama sa kanya. Ang pinakamatamis na revenge ay ang mabuhay ng napakaganda matapos nilang subukang sirain ka. Ang bumangon ng hindi nagiging katulad nila. Ang matutong tumawa ulit, magmahal ulit, magtiwala ulit. Hindi ng bulag, kundi ng may boundaries. Higit sa lahat, ang matutong mahalin ang sariling hindi na kailangang humingi ng permiso sa ibang tao. Minsan, sinubukang gawing baliw si Belinda. Sinubukang alisin ang negosyo niya, ang dignidad niya, ang kalayaan niya.
pati ang buhay niya. Pero nabigo sila dahil hindi siya nabali. Nasugatan lamang. At ang sugat, kapag inalagaan, gumagaling. Nagiging peklat. At ang peklat ay hindi tanda ng mahina ka. Patunay iyon na may bagay na nagtangkang wasakin ka, pero hindi nagtagumpay. Pagdating nila sa bahay, narinig ni Belinda ang kalansing mula sa kusina. Ano yun? Nothing. Pumasok siya. May pancake. Sunog. Muli. Napahawak si Belinda sa noo. 5 years na tayong kasal. Yes. 5 years ka nang nagpa-practice. Yes. Bakit sunog pa rin? Consistency. Napahagalpak siya. Attorney, Yes, Mrs. Villarreal. mahal mo ko? Hindi, no? Nanlaki ang mata niya. Ano? Tumakbo si Donato palabas ng kusina. Sobra. Napahawak sa dibdib si Belinda. Donato, ang corny mo! Hinabol niya. Bumalik ka rito! Mahal mo naman. Hindi na! Sinungaling. At ang bahay ay napuno ng tawanan. Walang takot, walang lihim. Walang basong kailangan niyang suriin. Walang asawang kailangang katakutan. Tanging 2 taong marunong magmahal nang hindi nawawala sa sarili. At sa bawat halakhak ni Belinda, may isang simpleng katotohanang tila paulit-ulit na sinasabi ng buhay, hindi doon nagtatapos ang kwento mo kung saan ka sinaktan. Hindi nagtatapos ang pagkatao mo sa taong nagtaksil sa'yo. At hindi mo kailangang manatiling biktima ng pinakamasamang bagay na nangyari sa buhay mo. Maaari kang maging higit pa roon. Survivor, leader, kaibigan, anak, asawa, tagapagtanggol ng ibang nangangailangan, at isang babaeng natutong tumawa kahit minsan siyang halos mawala ng dahilan para gawin iyon. Si Belinda ay hindi iniligtas ng isang prinsipe, hindi rin ng pera, hindi rin ng revenge. Ang unang taong nagligtas sa kanya ay ang sarili niyang piniling maniwala sa kutob niyang may mali. Ang sarili niyang malakas na humingi ng tulong. Ang tapang niyang harapin ang katotohanan. Si Donato, hindi siya dumating para maging bayani. Dumating siya para tumabi. At iyon ang dahilan kung bakit sa huli siya ang pinili ni Belinda. Hindi dahil kailangan niya ng lalaking sasagip, kundi dahil gusto niya ng lalaking marunong tumabi sa isang babaeng kayang sagipin ang sarili. Donato, Ano na naman? may tanong ako. Ano? Lumapit siya. Hinawakan ang mukha nito. Kung babalik tayo sa college, sasabihin mo agad na gusto mo ko? Nag-isip si Donato. Hindi. Ha? Masyado ka suplada. Ako? At may boyfriend ka. So? At poor judgment. Hinampas niya ito ng unan. Lumayas ka! Tumawa si Donato. Pagkatapos ay hinila niya sa kamay. Pero kung alam kong ganito kahaba ang hintayin ko. Hinalikan nito ang noo niya. Oo, Natahimik siya. sasabihin ko agad. Napangiti sa Belinda. Ano sasabihin mo? Lumapit ito sa tenga niya. Belinda Montesilio, huwag mong pakasalan ang future ex-husband mo. Napahagalpak siya. Buisit. At muli, napuno ng tawanan ang bahay. Isang tahanang pinili niya. Isang buhay na binawi niya. Isang pag-ibig na hindi nagkulong sa kanya. At isang bagong simula na pinatunayan. Na minsan, pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, hindi lang simpleng umaga ang dumarating. Minsan, isang buong bagong buhay. At dito na rin nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Nawa, may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Paalam!